saan ka ba lumaki? Sa San Pascual, Masbate po, Tita Mel. Masbate. Opo, Bisaya, Bicol po. Bisaya. Saan, ano ang kinabubuhay ninyo noon ng mga magulang mo? Pagsasaka po, ma'am. Pagsasaka? Opo, Tita Mel. Oo. Ikaw ba talagang, yun ang kanaisan mo, maging boksingero? Bali, parang pinagtripan lang din po ako ng kuya ko, Tita Mel eh. Dahil? Kasi dati po, lagi po ako nasasangkot sa bully. Oo. So, Doon sa Masbate? dito na po sa Bacoor dito po. na kayo? Saan kayo dito? Sa Cavite po, Sa Bacoor. Cavite? Opo. Okay. Pero hindi po ako yung bully na nananakit po. Malakas lang po ako mangasar. Ngayon? Opo. Ayun, akala nung utol ko, matapang talaga ako na dahil laging may nagsusumbong sa kanya ng mga nagsusumbong yung mga classmate ko na si Bong, napapaano doon. Hindi niya alam na talagang malakas lang ako mangasar, hindi naman ako nananakit ba. Akala nung utol ko, matapang ako, kaya in-enroll niya po ako sa isang fitness gym. Kasi nauso na nung time na fitness gym eh. Tapos sakto naman na medyo papasikat na si Pacquiao noon. Di naisip niya dahil nga ako wala akong sa pag-aaral eh. Kumbaga bulakbol kumbaga Tita Mel. Di parang inisip niya na pagboksingin ko na lang kaya to. Kasi parang binudol din ako ng Kuya Andres ko eh na unang inano niya sa akin na walang yumayaman sa pag-aaral, sa pagboboxing meron. Aba, talagang... Siyempre pag bata ka Tita Mel, parang totoo to si syempre, Kuya. ang idol mo pa si Pacquiao. Opo, isa yun sa mga inspirasyon namin ni Utol na, kasi jeepney driver si Utol eh. Parang sinabi niya, ang naalala ko noon, ganito na lang ba ang buhay natin, Tol? Ganito na lang ba ang Dahil nga syempre ako makakuya at makananay ako eh. Kumbaga, Tita Mel, syempre papakinggan ko yung mga matatanda sa akin kasi sila yung mas may experience sa buhay eh. Pero nung una, ibig mo sabihin yung kuya mo ang nag-train sa iyo nung una? Opo, yung una po. Kasi siya talaga yung may hilig talaga sa boxing, Tita Mel. Siya. Parang, bakit hindi na lang siya ang nagboksingero? Bali kasi, Tita Mel, pagka dito kasi sa Manila, pagka walang nagsusuporta sa'yo, medyo mahirap ang boxing eh. So, siya yung nauna dito sa Manila, walang sumusuporta ng pagkain. Expenses ba, Tita Mel? Tsaka mahirap din makapasok dati sa boxing eh. Kung wala kang backer, parang ganun. Pero paano kanya at bakit kanya nahimok napasukin ng pagbuboxing? Bali, Tita Mel, inano niya muna ako sa tawag nito, sinali niya muna ako sa pistahan eh. Pina-register na ako sa amateur boxing. Amateur boxing. Pero hindi pa ako marunong noon ha. Ang alam ko lang, sumuntok, saktan kita, ganon. Ganon lang. Bali, nung nakatanggap kami ng prize, dahil nanalo naman ako, parang ang prize ko noon, naalala ko noon, 200 eh. 200 pesos. Di ba parang, ang hindi ko makakalimutan sa sinabi niya, alam mo, Tol, mas malaki pa ang kikitain mo dyan pag ginaya mo si Pacquiao at sinipagan mo pa. Siyempre, pag bilang bata, parang, dahil nauto ka pa eh. Kumbaga, ayun, hanggang in-enroll niya ako sa mga fitness gym na tinuturuan ako ng mag-boxing. Simula na po yung Tita Mel. Tapos nananalo na ako, gano'n. Teka muna, paano ka naman nakaangat talaga? Naging ka na eh, professional boxer ka na eh. Mula sa suntok-suntok lang sa mga amateur. Di ba? Paano yun? Bali, Tita Mel. Mahirap ba? Bali, mahirap siya sa umpisa, Tita Mel. Pero alam mo yung pag binalikan mo yung istorya mo na tangina sa sa amin nga asin nga lang ang ulam namin tapos dito pag nanalo ako dito pwede na akong mag-ulam ng baboy or fried chicken, di ba? Parang alam mo sa feeling mo yung pag nag-uwi ka tapos may pasalubong ka sa magulang mo na tuwang-tuwa sila na nanalo dahil hindi sila tuwang-tuwa dahil nanalo ako, tuwang-tuwa sila dahil may masarap silang ulam. Alam mo yung gano'n, parang ang sarap sa pakiramdam na pero yun yung small time pa lang yun. Small time yun. Fried chicken, small time. Saan ka ba nakarating? Bali, kung sa amateur po, ang kalimitan ko pong nakarating po ako sa Bicol. Kasi kalimitan po mga barabarangay lang po eh. Yan yung mga 200 na mga premyo mo. Yung big time na, saan ka nakarating? Yung big time? Sa amateur po? Yung sa hindi, nung nag-professional ka na. Ang pinaka yung itong Japan po. Kasi 3 beses po ako nakabalik ng Japan po eh. 3 beses ka lumaban sa... Yung isa po, sparring partner lang po. Bali, yung sparring partner po, parang kumbaga, walang pupunta ka lang doon para gawing sparring ng kalaban mo. Ayun po. Ganun ba yun? Opo.
ikukumpara mo ngayon yung 200 mo, magkano kinikita pagka ganong abroad? Pagka sa abroad po kasi, Tita Mel, ang kalimitan, ang pinakamababigay niya nasa 20 or 15. Depende kasi yan, Tita Mel, sa cut ng manager, cut ng trainer. Ay, ganun Tsaka- ba yun? Opo, at saka Ay, yung... mga cut-cut para Opo, yung meron ano. po. Bali, kumbaga, ito ang premium mo, mararating lang sa'yo, ganito na lang po. Oo, ay, Opo. ganun pala. Kasi kalimitan, Tita Mel, pag sa boxing, may mga matchmaker na tinatawag yan eh. Oo. So yung matchmaker, sila yung Sila yung nag-aayos kung sino yung kumbaga, kalaban mo. Tita Mel, kung nagsasabong sila yung Kristo. Oo, Sila yung oo. ano, yung... Eh, yung sabi mo, 20, at 15 or 200. 20 pesos, 1,000 pesos. Opo, 1,000 po, 1,000. Ang isang, ano yun, Per pesos. fight. Opo, Pesos yun. Pag dito na po sa atin. Oo, isang laban lang yung ganun. Isang Pag laban nanalo ka, I see. Pero hindi rin po natin masasabi na 20 yun. Kalimitan, natatanggap lang din ng boxer. Minsan 10 or 10 na 15. lang. Opo. Oo nga. Teka, pag-usapan nga natin yung babae na minahal mo, no? Yes po. Gaano ba kayo katagal na magkakilala bago kayo nagsama? Bali, ano lang, Tita Mil eh. Mabilis lang din kami nagkakilala. Tapos, ay, napagdesisyonan din namin na magsama din. Oo. Dahil syempre, pagdating sa pag-ibig, marupok lang din ako, Tita Mil eh. Aha, aha. Ayun po. Pero kamusta ang pagbubuntis niya? Teka muna, wala ka bang napansin sa kanyang medyo kaduda-duda sa pagkatao niya, sa ugali niya, nung nagsasama kayo? Nung nagsasama kami, Tita Mel, minsan, pag nagpipretend siya na buntis siya, tapos may date siya na mga anak na daw siya, ganyan nga. Or hinahanapan ko siya ng ultrasound. Kalimitan, Tita Mel, away yung inaano niya eh. Alam mo yung pag nagbubunga nga yung babae minsan. Gagawa siya ng away. Gagawa siya ng away. Para may- hindi mo na ituloy yung hinihingi mo. Opo, malihis po yung ano, malihis po yung Bakit ka storya. humihingi ng ultrasound? Nagdududa ka ba sa kanya noon? Kalimitan kasi, Tita Mel, parang sa tumatagal na parang syempre kung ikaw Nagdududa ka. nakakaduda po talaga, Tita Mel. Nagdududa ka kasi Opo. walang maibigay na Walang ultrasound. maibigay na ultrasound. Pero dahil nga, syempre, lalaki tayo, tayo na lang din umintindi sa babae. Kumbaga, hayaan lang natin to kasi ang sakit na lang din sa ulo nito. Gawa nung pagod ka na sa training, tapos pagdating mo ng bahay mo, gulo pa kayo, di ba? Parang ang sakit na sa ano. So yun, parang tumagal na, Pinalalampas mo na lang. pinalalampas ko na lang po, Tita Mel. Teka muna, ikwento mo nga sa amin yung yung nakalaban mo sa Japan, yung heavy puncher, kung tawagin nila. Toyosi Tameda po. Yun. Opo. Ikwento mo nga yun, ha? Nung ba, confident ka ba na kaya mo o ikaw yung mananalo? Confidence ako nun, Tita Mel, kasi parang 2 buwan po yung preparasyon ko nun bago yung fight eh. Kasi bago yung laban ko na yun, kailangan ko ng pera, Tita Mel, para dahil nga nag-threaten siya na buntis na naman siya eh. Yung kinakasama ko po na si Jenny. Oo. So dahil nga kailangan ko na, dahil sabi din nung ng nanay ko, di mo ba alam na mahal magpaanak ng ng panganay? Eh syempre dahil kailangan ko ng pera. Oo. Bali, lumaban ako dito sa Pilipinas, Tita Mel, tapos parang for 35 days lang yung rest period ko. Lumaban ulit ako sa Japan dahil kailangan ko ng pera dahil Baka manganganak na yung asawa mo. mahirap din kasi mga anak kung wala kang bala, Tita Mel eh. Wala kang Siyempre. ba, 'di ba? Parang Kumbaga, talagang pinaghahandaan ng ama parang yun. irresponsible kang tatay na na isisilang mo yung anak mo na hindi mo pinaghandaan, 'di ba? Pero teka muna, ano nangyari nung nakipaglaban ka dun kay, Opo. anong pangalan nun? Toyosi Tameda po. Mahirap pa. Nakipaglaban ka, no? Ano nangyari nung nasa boxing ring ka na? Nung sa boxing ring, Tita Mel, ang lagi ko pong naalala, kasi tinatanong lagi ako ng trainer na, Arizala, okay ka lang ba? Eh ako naman po kasi, talagang okay naman po ako kasi kumpiyansa ako sa ensayo ko eh. Sinasagot ko yung trainer ko na okay lang. Hindi, ibig sabihin, nung nandun ka na sa boxing ring, Opo. wala ka namang nararamdaman, nahihilo ka, nanghina ka ba? Wala naman po, Tita Wala Mel. naman. Wala naman po. Pinaghandaan mo talaga yung ano na yun, yung Opo. inyong laban na yun. Normal naman po. Okay. Nung umpisa, lamang ka pa nga doon kay Dusapon di ba? Opo. Lamang po ako doon, Tita Mel. Lamang ka pa. Ibig sabihin on the way ka na para manalo ka doon sa laban na yun. Pero ano yung pinakahuling naalala mo nung bumagsak ka? Lagi lang po ako tinatanong ng trainer ko kung Arizala o okay ka lang ba. Tapos yun po, lagi kong sinasagot na okay lang naman po ako, coach, okay po. Oo. Ganun. Tapos sa
nagtataka na po ako nung bakit wala nang nagtatanong sa akin ng ganun. Sabi ko, ba't parang may mali na dito sa laban ko? Doon na po, yun na po yung nakoma ako. Kumbaga, parang ang sinabi po nung bantay sa akin doon, yung asawa ng trainer ko, 4 days na raw po akong tulog dahil sa pagkakoma. Okay. Kasi lagi kong inaano yun, nakapikit lang ako ng ganyan eh. Tapos lagi akong, kumbaga, tinatanong ako ng trainer ko na, Arisala, okay ka lang ba? Sumasagot naman po ako. Tapos nagtataka na ako, tumagal ng tumagal, bakit wala na nagtatanong sa akin ng ganito? Sabi ko, ba't parang may mali dito sa laban ko? Ayun. Yung pala, nasa hospital ka na nung mga panahon yun. Tapos ang huli ko pong naalala, may sumampa lang po sa akin na bata. Sumampang bata? Bali, alam niyo po ba yung parang, halimbawa may apo po kay Tita Mel, yung gagapang po, tas gaganon-ganon sa pisngi mo. Doon po ako doon po ako nagising, Tita Mel. Opo. Doon po. At nung nagising ka, ano naman ang pumasok sa isip mo? Sabi ko na nga ba parang may mali. Tapos, nandun kasi yung asawa ng trainer ko, tinanong ko, ate, Gang kasi pangalan, ate Gang, ba't nandito po ako? Sabi niya, pinaliwanag sa akin. Sabi niya, hindi, ano kasi yung last round mo, nag-collapse ka. Tapos, nung akma kasi ang babangon sana Tita Mel kasi iihi sana ako kasi uhaw na ako nung uminom ako ng tubig na napakarami. Tapos iihi sana ako. Sabi ko, bakit parang pag tayo, kasi ito Tita Mel, hindi ko magalaw to nung pagkagising ko eh. Ito lang po yung normal talaga siya. So pag ganun po, pag tayo ko ng ganyan, parang alam mo yung matutong pa Tita Mel. Mahina yung syempre, kaliwa mo. Parang ang sakit Tita Mel kasi hanggang doon na lang yung pangarap ko na mabigyan ko ng maayos na buhay yung mga kapatid ko, magulang ko eh. So parang, parang doon na, unti-unti na ako na-dip na Gano'ng katagal ka bang na-comatose? 4 days po. 4 days. Opo. Sabi po nung doktor, 1 week dapat ako. Pero dahil nga 4 days, sabi niya, good sign daw po yun na talagang mabilis po yung recovery. Ay naman po. Pero nanatili ka sa Japan, hindi ba? Opo, bali po 45 days po ako nandoon. 45 days. Nakausap mo ba si Jenny nung nandun ka? Nung nagdala po kasi, yung cellphone ko po na iniwan ko dito sa Pilipinas, dinala po, bali may pumunta po isang Pinoy doon na fighter, tsaka yung matchmaker po sa boxing, si Kuya Art Moniz po. Bali, pinadala nung trainer ko yung cellphone para kahit pa paano. Wala kasi akong internet doon eh. Hindi ako nakasagap ng internet po doon. Doon sa data, kahit pa paano, nakakasagap ako pagka binubuksan ko ng data eh. Tapos yun, doon niya ako minessage na, dahil, kumbaga Tita Mel, alam ko naman din yung niya na, hindi niya na ako kayang alagaan eh. Gumawa na lang siya ng ibang paraan para hiwalayan niya ako. Nagsabi siya doon na, hindi na kita, kumbaga, mukha kayong pera ng nanay mo, ganyan. Kung ano-ano pinagsasabi Tita Mel, mukha daw kaming pera, mukha daw hindi daw sila magkaunawaan ng nanay ko. Kasi, yan nga Tita Mel, kaya pala, kasi nagkagirian sila nung nanay ko eh. So, kasi nga, nag-akma siya na buntis. Sabi nung nanay ko, kung gusto mo, dito ka lang kasi cargo ka namin eh. Kasi nga, i-interviewin dapat siya ni Cedric Castillo, Tita Mel eh. Kaya pala yun yung magpakita sa TV kasi nga, may pamilya siyang iba. So, nakunta. Teka muna, kwento mo nga yan. Paano nangyari? Paano nangyari yun? Nagkausap kayo? Doon. At tapos, messenger lang po, Tita Mel. Sa messenger lang. Tapos? Tapos yun. Nung nagkaano nga inaway ka na niya doon. Kung ano-ano na sinabi sa'yo. Pero alam ko naman yung ibig niya sabihin, Tita Mel, na, kumbaga, ko na yung isip niya na hindi kita kayang alagaan. Kumbaga, ibabalik na kita sa nanay mo. Hindi niya lang masabi yun kasi, para hindi masakit ba, ba? Pero ang katotohanan, maghiwalay na daw kami, Tita Mel, kasi hindi niya daw kaya yung ugali ng nanay ko. Ganun lang po. Ako hindi na ako nag-reply sa niya, sa message niya kasi may stress lang ako na may stress doon eh. Yung ganung sitwasyon eh. Sino tumulong sa'yo ngayon doon sa Japan? Bali, Tita Mel, pati pagbabayad ng mga bills mo? Ang tumulong po sa akin doon, Tita Mel, Japan Boxing Commission. Ayun. Kumbaga, sila yung Tita Mel, kung dito sa atin, Games Amusement Board, sila yung mga nagle-lisensya ng mga professional athlete doon sa kanila. So, isa din yun sa mga, yung government din nila doon, Tita Mel. Ang gaano bang katagal bago ka nakauwi sa Pilipinas? 45 days po ako doon, Tita Mel. 45 days. Tapos umuwi ka na dito. Dito ako na lang po tinuloy yung Teka muna, paano mo nalaman na wala pala talaga kayong anak ni Jenny? Bali, Tita Mel,
Dumalaw kasi siya sa akin sa ospital. Dinalaw ka Opo. pa? Bali, Tita Mel, Anong ospital? dito po sa, pwede ka ba magbanggit, Tita Mel? Oo. Manila Med po. Hindi, pagdating mo dito, after 45 days, Apo. hospital ka muna. Inadmit mo na po ako ng 1 week sa inadmit ka muna. Manila Med po. Manila Med. Okay, oo. Tapos ngayon, dahil may contact naman siya may contact naman siya sa akin, nagpaalam naman siya na na pwede ba akong dumalaw diyan o ano. Oo. Tapos sa Tita Mel, siyempre dahil kahit papaano may pinagsamahan naman kami ng ilang taon din, pumayag naman ako. Oo. Tapos ngayon, So nagkita naman pala kayo. nakita naman po kami, Okay. Tita Mel. Tapos yun nga, Tita Mel, humihingi siya sa akin ng sustento Aha. para dun daw sa panggata sa anak namin. Aha. Pero Tita Mel, sabi ko sa kanya, kung totoong may anak talaga tayo, dalhin mo dito. Oo. Kasi ako yung tatay, ako yung mag-aalaga, responsibilidad ko yan sabi ko sa kanya Oo. Saka ako magbibigay ng sustento kung mayroon. Oo. Tita Mel, wala namang hanggang ngayon, wala namang pinapakita, di ba? Hindi, teka muna. Paano mo nalaman na hindi siya nagbuntis? Tita Mel, bali, yung birthday niya kasi, Tita Mel, November 30. Okay. Di ngayon, tumawag ako dun kasi tumawag ako sa kanila Oo. Ang nakasagot niya dun, Tita Mel, yung anak niya. Anak niya? Anak niya, Tita Mel. Pero May anak siya? may anak siya, Tita Mel. Paano siya nagkaanak? Paano may nangyari doon? Bali, Tita Mel, Oh. kasi hindi naman ako nagsabi na, ako pala yung asawa ng nanay mo, ganyan. Ako, di pagtawag ko, hello, ganyan, nandiyan ba si Jenny? Kasi, kukumustahin ko lang sana. Tapos sumagot yung anak niya. Oh. Wala po dito si mama, kuya. Tapos sabi ko naman po, kukumustahin ko lang po sana, at saka babatiin ko ng happy birthday. Kasi birthday niya ba ngayon? Tapos sabi nung anak niya, ay wala po dito, pumunta po ng palengke. Oh. Sabi ko, ikaw, tinanong niya po ako ikaw, sino ka ba? Sabi nung anak niya. Sabi ko po, katrabaho niya po, para syempre, baka mamaya anak niya, niya ba? Hindi ko pa po, wala pa po akong idea na anak niya yun ha. Oh. Sinabi ko, katrabaho niya po ako dati. Sabi ko, kasi kaibigan ko yung mama mo. Ay, kaibigan ko yan si Jenny. Tapos sabi ko, ikaw, sino ka ba? Anak niya po to, kuya. May pangilang ka ganyan? Ilang kayo magkakapatid? Ginanon ko po, para hindi po In-interview mo na. hindi ko na po ganun. Kumbaga parang hindi naman din, kasi mamaya malaman na, may kinakasama pala doon si mama na di syempre. So, teka muna, Bong, ibig sabihin, nung nagsama kayo, may Opo. asawa na siya. May asawa na po. May anak na siya. Hindi mo alam. Opo. Ala. At saka syempre po, pag may tumatawag po sa kanya, hindi ko po alam kasi iba yung lingwahe nila Taga Pangasinan siya Oo. So, iba naman yung mamaya, pag Panggalatok, hindi ko alam kung Oo. ano yung pinagsasabi doon. Mamaya, ibebenta na pala ako doon sa kanila, di ba? Talaga Ayun po. ba? Masakit lang po Wow. talaga, Tita Mel, kasi syempre, ilang taon din kami nagsama, tapos ganun po yung nangyari. Taon kayo nagsama, Taon po kami nagsama, Tita Mel. na hindi mo nalaman na Hindi ko may nalaman na, Tita Mel. And finally, nalaman mo ba ang katotohanan? Hindi mo na, wala na, hindi mo na siya pinansin o pinabayaan mo na lang siya. Inano ko na lang, Tita Mel, kumbaga pinaano ko na lang. Ganun talaga, sabi ko, bawi na lang sa susunod pag ano. Kasi So yung sinasabi niya sa'yo buntis siya, hindi rin totoo? wala talaga, Tita Mel. Kung ibig sabihin pala, nung sinasabi niya buntis siya, hindi siya buntis? Hindi po. Wala talaga? Wala po talaga. Wala Talagang mala teleserye po talaga yun. Oy, teka muna, Bo. Opo. Anong natutunan mo dyan, ha? Sa yung karera na pinagdaanan mo, no? Na muntik-muntik ka ng Opo. mamatay dyan, ano? At saka yung panluloko sa'yo nung, ano ba yun, girlfriend mo, no? Yung Kalibin panluloko, partner po. Partner mo. Opo. Ano ba natutunan mo dyan na pwede mo i-share sa ating mga televiewers, lalo na yung mga, ang dami-dami kasing talagang naghahangad maging boksingero, no? Tsaka, Maraming na, oo. ano po, ang masishare ko po talaga dyan, kung talagang hindi talaga para sa atin, wag na lang natin ipilit. Kasi kalimitan, katulad ko, naghahangad talaga ako na gusto ko mag-world champion or gusto ko maiahon sa kahirapan yung mga magulang ko. Ay, teka muna. Pero totoo naman, di ba? Opo. Na nangyari yun. Opo. Na naihaahon mo ang buhay ninyo, no? Kahit na ikaw ay na-comatose. Opo. Kwento mo rin sa televiewers natin kung paano nangyari yun. Na naputol, wala kang kinita doon talaga eh. No? Opo. Pero paano? Bakit? Paano? Ayun po, may way naman po si God na kung hindi talaga para sa'yo, wag mo nang ipilit. Dahil yung kagandahan po ng napunta sa akin, nabigyan ko naman po ng maayos na tirahan yung magulang ko ngayon. Dahil din po sa pagbaboxing ko po.
Kasi nung na-aksidente po ako, binigyan din po ako ng Japan ng parang danyos nila doon, ma'am Tita Mel So, yun po yung, basta sobrang blessed po ako dahil nung nagkataon na bago mag-pandemic, na ibigay nila sa akin. So, yun yung parang, yun yung ginagamit naming pambala. Kasi wala kaming makain nun Dahil nga, wala kaming trabaho Kumbaga, ako, yung kapatid ko, hindi sila pwedeng mamasada dahil, quarantine So, unti-unti, ako yung nag-aano sa kanila. Kumbaga, pag walang bigas yung ate ko, supplyan ko yan. Kasi sa akin, Tita Mel, pera, makikita mo lang yan Pero yung pamilya mo, hanggat maaari, basta magaan naman po pag nagtutulungan, Tita Mel. So, ibig mo sabihin ngayon, ikaw ay binigyan ng pera ng doon sa Japan. Japan Boxing Commission po. Japan Boxing Commission. Yes po. Binigyan ka ng pera Opo. bilang pagpalubag loob sa iyo, doon sa nangyari sa iyo doon. Opo. At malaking halaga. Sobra po, Tita Mel. Napakalaking halaga din, milyon. Opo, 1.5 milyon po. So ngayon, yun ang ginamit mo para maipatayo yung bahay ninyo. Opo, Sabi mo kasi yun ang isa sa mga pangarap mo Pangarap ko, Tita Mel. Talagang pangarap mo yung Sobra. Ayusin yung bubong ninyo na tumutulo pagka umaambon lang, tumutulo na at ayaw mo nang nakikita may dalang batya yung mama mo. Opo. Tsaka pagka hinahangin, Tita Mel, napapadasal lang yung nanay ko, sana wag liparin yung bubong namin. Napapasign of the cross na lang po so siya. yun, naayos mo yun. Opo. Pati mga kapatid mo, natulungan mo at lahat ng ganun. So tama ka nga, sa ibang paraan, Sa ibang paraan po, Tita Mel. Ibinigay ng Panginoon yung pangarap mo. Dahil ang pangarap mo naman hindi lang naman talaga maging parang boksingero, Opo. kung hindi para makatulong sa pamilya mo. Tsaka, at naibigay din sa'yo. Opo, Tita Mel. Sobrang po talaga, Tita Mel, sobrang blessed. Tsaka, kung ano man yung nakikita nila sa akin ngayon, sa personal o sa TV, ito, milagro lang lahat. Ako, hindi ako reliyosong tao, Tita Mel Marunong lang ako magdasal. May kailangan man o wala. Ganun lang, Tita Mel. Bakit mo sinabing milagro yung nakikita sa'yo? Kasi, Tita Mel, nagsasalita ka pa, maayos pa ang paningin mo, kompleto pa talaga ikaw, Maayos. Bakit mo sinabi yun? Kasi, Tita Mel, hindi naman, kalimitan naman kasi ng case ko, Tita Mel, nabubuhay sila pero yung lantang gulay na... Nagkakaroon ng depresya. Opo. Kalimitan, yun din siguro yung inayawan nung ka-live-in partner ko dahil siguro sa chismis na mabubuhay man yan pero hindi na, kumbaga... Wala na siyang pakinabang sa'yo, akala niya. Hindi na makapagtrabaho yan, Tita Mel. Ayun, Tita Mel po. Yun, yung isa pa. Ano yung natutunan mo nga diyan sa pakikisama mo diyan sa isang babaeng panluloko ang ginawa sa'yo? Ano lang tayo, ang natutunan ko dyan, wag lang tayo magmadali, mga kaibigan. Kasi darating at darating sa atin yung tamang tao, proper time. Basta, wag lang tayo magmadali. Tsaka unang-una, pakinggan din natin yung magulang natin. Kasi ako, Tita Mel, nagmadali ako tapos medyo naging suwail din ako sa magulang ko So parang, eto na, parang kinarma na rin ba ako baga. Inatagpuan mo na ba? Ito, sana, hopefully, Tita Mel, kumbaga... Meron na? Sana. Meron na po, Tita Mel. Meron na. Ay, nako mo. Maraming salamat sa mga po, Tita kwento Mel. mo, Opo. At, yun na nga, papanalangin din kita. Salamat po, Tita Mel. Na talagang magtuloy-tuloy na yung magandang buhay mo. Salamat po. At natagpuan mo na yung talagang para sa'yo, Maraming salamat and God bless you. Salamat po, Tita Mel. Thank you. Thank you po. Thank you.